Welcome sa ating lesson. So pag-usapan natin ngayon yung hyperbola where the center is at h in k, no? Ito na yung magiging coverage ng inyong fourth monthly test. Okay. Pag-usapan na natin. So yung main objective natin for this topic is we have this graph the equation of hyperbola given the center at h in k. Okay, so let's continue. So, again, yung definition ng hyperbola natin for our review. So, ito po yun is a set of all coplanar points for which the absolute value of the difference of the distances to two fixed points is constant. Ayan, kaya from the foci, no, kahit saan dun sa hyperbola, pag kinuha natin yung difference ng distance, so constant po yun, no? Pare-parehas, hindi po siya nagbabago. Yan yung characteristic ng hyperbola. Okay, for graph, ano? So, paano i-graph yung hyperbola po class? So, bali, ang mangyayari po dito, ayan, so meron tayong dalawang klase ng hyperbola. Yung first is yung orientation niya is horizontal. So, meaning yung tinatawag na transverse axis ay nasa x-axis. So, ibig sabihin, yung ating foci, yung ating vertices, located po siya dito sa x-axis. So, mag-o-opening to the left and to the right po siya. Pero kapag yung orientation niya is vertical, so yan. So, ibig sabihin, yung opening niya ay either upward and downward. Sabihin, nandito sa y-axis yung ating foci together with vertices. Yung end of conjugate axis natin, so nandito po sa other axis. Kung vertical, so nandito siya sa x-axis, no? Okay, so ito po yung meron sa graph. Okay, so again, so i-review ulit natin, no, yung lahat ng graph ng hyperbola at the origin. So again, yung paggagawa po class nito, if the transverse axis is nasa horizontal po niya, nasa x-axis po siya. So ibig sabihin is opening to the right and to the left. So gagawa lang muna tayo ng tinatawag na central box, no? Kunin lang yung value ng A from the center, yan. Equidistant siya dito sa left. At yung end of conjugate axis, yung B, so to upward and equidistance dito sa downward. So yan, ano natin siya, gawin natin siya na box, and then from each corner, so gagawa po tayo ng tinatawag na asymptote. So yung imaginary lines po natin, sakto po yan dun sa corner, no? So sakto po dapat yan. And that, magagawa na po natin yung tinatawag na branches ng hyperbola. Hindi po ito parabola, no? Ito po ay tinatawag na branches, itong dalawang curve ng hyperbola. Okay? Yan po yung meron sa pag-graph. Okay, kapag ka H and K po, ang mangyayari class dito, mamubub lang naman yung center, no? So, isabihin, from the origin, pupunta siya somewhere, pwedeng nasa first quadrant, second, third, or fourth, or even, nandun siya sa positive y-axis, positive x-axis, o kahit saan po dito, no? Basta wala na siya sa origin. So, magkakaroon po ng changes na dun sa magiging mga coordinates natin. So, if you will observe, ayan, no? So, yung ating center ay nasa h in k na po siya. Pag kinuha na natin yung end of conjugate axis, so magiging h, then k minus b na po siya. And then yung magiging location natin, itong one of the vertices, yan. So h plus a and k, ayan na po, nagkaroon na ng mga changes. No? By the way, you are allowed to use formula. So para dito, hindi na natin siya i-discuss na detail. No? Yung asymptotes natin, meron na din po siyang sariling formula paano kunin yung equation. So tandaan lang ninyo kapag ka downward, so yun yung negative. Kapag ka upward po yung ating asymptote, siya po yung positive. Okay, later may makikita po kayo na table para ma-familiarize po kayo dun sa mga formula. Okay, the same with hyperbola kapag ka opening upward po siya and downward, so meaning yung kanyang orientation is vertical. So yung center po ay nasa h and k, and nagkaroon na po ng mga changes dun sa mga endpoints ng coordinates. Okay, so again, nasa formula card po to. And kung gusto niyo po class na matutunan na walang formula card, pwede naman to, basta alam niyo po yung concept ng hyperbola. Example, i-try natin to, no? Paano niyo matatandaan yung h, then k plus a for the coordinates of
one of the vertices. Kasi vertices po itong nakikita natin. So, kung upward po siya, ano kumbaga upward, alin ba yung nag-change ang coordinate? 'Di ba? Pag sinabing upward, nag-change yung y coordinate. So, ibig sabihin, ang mangyayari lang doon kung gusto mong malaman yung coordinate ng vertices natin, from the center lagi tayo. Yun yung reference. Ibig sabihin, from the center, kung upward, kung anong h mo doon o yung x coordinate ng center mo, ibig sabihin, yung vertex mo doon sa taas, parehas yan. Kasi upward eh. Yan, upward. Kaya yung h na pansin nyo, alam mo lang yung center, pag hinanap mo yung coordinate ng vertex, parehas lang sila. Yun. Kumbaga kahit wala kang formula, kaya mo siyang makuha. How about the y coordinate ng vertex, yung nandito sa upper side? Eh, syempre, upward yun, and we know na yung distance from the center papuntang vertex is simply a. So, ibig sabihin, from the center, yung k niya, yung y coordinate niya, dagdagan mo lang ng a. K. Dagdagan mo lang ng a, no? Kaya, ibig sabihin, from y coordinate of k, madagdag ka ng a, that is a distance from the center to the vertex, meron ka ng tinatawag na coordinates ng vertex natin. The same dito sa baba, no? Ibig sabihin, kung dito sa baba, h, yung center, parehas sila ng x-coordinate. Siyempre, pag nasa baba po, ang ina-add ay negative a. Kaya, from k plus negative a, o pwede rin na isubtract mo na lang, k minus a. Okay, napansin nyo po, no? Kaya kahit walang formula actually, alisin natin yung formula, pwede nyo pong ma-recall to, no? Pwede po. Pwede nyo matandaan. Basta alam nyo yung concept. The same with dito, halimbawa dito, this is the end of conjugate axis. So, pag sinabing end of conjugate axis, dapat alam niyo yung orientation ng hyperbola is vertical, sabihin ano siya, nasa horizontal. Tatandaan mo lang, horizontal, ibig sabihin, nag-change yung x-coordinate kasi horizontally yung ano niya, position ng ating conjugate axis. Ibig sabihin, kung horizontal po siya, yung y-coordinate naman ng center, kasi ang reference lang natin dito ay yung center, the same sila. Napansin niyo yung k, they are the same. Yan, di ba po? Oo. The same po siya. Ngayon, magbabago lang po yung sa x-coordinate. Ibig sabihin, from the center na h, so kung nandun ka sa kanan, ibig sabihin, di ba, conjugate axis to, no? Para makuha yung endpoint niya, from the center, meron po yung distance na b. Ibig sabihin, from the center, magpa-plus ka ng b kung nandun ka sa to the right. Yun. Kaya meron ditong h plus b, k. Yan. Okay po. The same with yung nandito sa to the left, yung endpoint ng conjugate axis natin dito sa left side. Ibig sabihin, yung center mo na k, they are the same, pero from the center na h, yung b naman, ang ipa-plus mo, negative. Kaya meron dito, minus b. Kasi plus negative b or minus b, parehas lang naman po siya. Nilagay na lang dito, i-minus na lang natin. Okay? Kumbaga, isang plus, isang minus. Ang reference natin ay h. Ibig sabihin, h plus b, h minus b, yun yung magiging coordinates ng endpoint ng ating conjugate axis. Okay, so ganun lang po. No? Kaya kahit alisin natin yung formula, so makukuha. The same with foci. Yung foci, kahit alisin natin, class, yung formula, o kahit di ko kayo pagamitin ng formula, makukuha nyo po to. Bakit? Kasi, di ba, yung characteristic ng foci natin sa hyperbola, same axis siya ng tinatawag na vertices. Ibig sabihin, kung asan yung vertices ng iyong hyperbola, nandun din naman yung foci natin. Nasa unahan lang, mas mataas lang yung value niya, no? So, ibig sabihin, from the center, kung gusto mong malaman yung coordinates ng foci, ang reference mo lagi ay yung center. Ibig sabihin, same axis siya ng ano natin, ng tinatawag na vertices. Ibig sabihin, kung nasa same axis sila, ang orientation ng ating hyperbola is vertical, ibig sabihin yung word na vertical, ibig sabihin yung y coordinate, yung nag-change po yung coordinate, no? Nagbabago po siya from the center. Kaya ibig sabihin, for the foci, para makuha nyo po to, simply yung x coordinate ng center, copy. Yan, napansin nyo, kakopy nyo po siya. Then, syempre, from the center, papunta sa foci, may distance siya na c. Yung coordinate niya, syempre, from k, dagdagan mo na lang ng c. Di ba? So, kahit wala ka ng formula dito, pwede na. And pag bumaba ka, kasi dalawa po yung focus nito, yung another focus, nandito po siya, magba-minus ka naman. H, yung center copy, then subtract mo k minus c. Yung distance po yan. Kasi negative pag downward. Okay, din kuha na po natin. And this is also true. This is also true for asymptotes.
Napansin nyo? Kaya dito, kahit alisin ko na po yung formula, pwede na. Bakit? Kasi pag sinabing asymptotes, yung dating formula natin, di ba, kapag yung orientation ng ating hyperbola po class ay vertical, yung equation ng asymptotes natin ay, kung natatandaan nyo po, y equals a over b times x. Tama po, di ba? Yun yun, no? Kapag ka vertical. Kapag ka horizontally naman po kasi yung opening niya, opening to the left and to the right, yun yung b over a. Yan, napansin nyo to, itong b over a. Y equals b over a times x. Ngayon, since nasa h and k lang po tayo, simple, ang gagawin nyo lang po dito, class, eto na lang po, yan o, y equals a over b times x. Dun sa h, magsusubtract ka lang po. Magsusubtract ka lang po ng h. Then, yung k po, isang positive, isang, parehas pala po, plus k parehas dun sa k, tapos naka-positive and negative po yung ating tinatawag na asymptotes. Ibig sabihin, yung isang asymptote natin na pataas, yan yung positive a over b times x minus h plus k. Okay, yung dating formula, nag-subtract ka lang ng h. Actually po, ano na to, transform na siya into this equation, kaya naka-plus k na po siya. Pero pwede naman po yan, kung gagayahin lang natin yung dati na formula natin, magsusubtract lang kayo dito sa y ng k. Y minus k equals a over b times x minus h. Kumbaga, magsusubtract ka lang ng h and k. Ngayon, yung y minus k po kasi class, y minus k, pag transpose mo po siya, doon nagkakaroon ng positive k. And since this is a line, no, kinonvert niya into slope-intercept form. No? Parang naka-slope-intercept form po kasi yung format ng ating equation. So kaya, in short po, yung formula sa asymptotes, simply mag-subtract ka lang ng h and k dun sa dating formula. Makukuha mo na po siya. Okay, so yun po, no, kaya ko diniscuss to is simply, kapag inalis ko yung formula, the challenge is how will you recall all the formulas. Okay, normally po, sa mga STEM students, dapat po yung mga formula talaga ay kabisado nyo po to, wala na pong formula card, inaalis na yan. Okay, so isang way po yun para madali nyo pong ma-recall yung mga formulas natin. Okay, and ito po yung formula na nasa libro natin. Yan, so ito po yun. So, pwede nyo pong pag-aralan kung paano nyo po re-recall yung lahat ng mga formulas po natin, no? Ayan, so ito po yung tinatawag na standard form of the equation of a hyperbola with center at h and k and the foci at, yan, so h plus minus ak. So ito po, kapag ganito, laging tandaan, pag positive yung nauna, ang orientation ng hyperbola natin is to the left and to the right kasi positive, no? Pero kapag nauna yung y, positive, so upward, downward po yung ating hyperbola. Okay, nandito po yung mga important formulas para sa hyperbola. Hindi ko na po i-discuss in detail to. Sige po, pwede nyo pong pag-aralan yung part na to. So, by the way, sa exam po, yung ganitong mga tanong, tigo 1 point lang naman to kasi simply magre-recall lang po kayo ng formula. Okay, so madali po to. Ang medyo mataas ang points ay kapag problem solving, nag-graph, nagta-transform ng general equation to standard form, no? So, pwede pong pag-aralan nyo na lang yung nakikita nyo dito sa table na to. Okay, sige po, i-skip ko na to. So, dito na po tayo sa actual question, no? So, pag binigyan po kayo class ng hyperbola, so, first situation is pwede kayong bigyan ng tinatawag na standard form na. Nasa standard form na po siya. Example, y minus 2 squared over 4 minus x squared over 9 equals 1. This is a hyperbola. So, nakita natin yung minus sign and nauna yung y. So, ibig sabihin, ang unang gagawin nyo dito, kung gumagamit po kayo ng formula card, is alamin nyo po yung orientation. Kasi, di ba, may dalawang klase ng formula tayo na ginagamit. Isa para sa yung transverse axis natin ay nandun sa x-axis at kapag nandun sa y-axis. So, dito po, since y, ibig sabihin nito ay ang orientation is vertical, no? Upward and downward yung ating hyperbola. So, we're going to solve yung principal axis, yan, yung center, yung vertices, yung co-vertices, yung foci, length of the transverse axis, yung length of the conjugate axis, equation of the asymptotes, then yung graph. Ayan. So, lahat po ng mga tanong dito, ito na rin po yung itatanong class sa inyo pagdating sa inyong assessment. Okay, sige, pwede nyo i-post yung video kung gusto nyo. Then, sagutin nyo po yung mga questions from A to I. No? Pag nasagot nyo po ng tama,
Ayun, so ibig sabihin, kuhang-kuha nyo na po yung assessment na gagawin. So ngayon, kung gusto niyo na pong malaman kung tama yung inyong mga sagot, so let's discuss, no? Unahin natin yung first question dito, yung principal axis. So, yung principal axis natin for the solution, so if you will observe, no, y minus 2 is squared over 4 minus x squared over 9. So, mapapansin po natin dito na yung ating positive part ay nandun sa y-axis, no? Nauna siya, no? Kaya ibig sabihin yung principal axis natin is simply yung y-axis, no? So yun na po yun, madali lang pong tandaan kung alin yung magiging principal axis natin. Okay, so dito po sa letter B, ang tanong ay center. Huwag kayong malito po pag center, no? Ang center po, laging inuuna yung x, no? Dito sa x, wala namang nakalagay na number dito, walang naka-add, walang naka-subtract. Ibig sabihin, mag-start tayo sa 0. So, kaya 0, yun, 0. Ang h natin, 0. Yung k naman natin, syempre, doon ka punta ka kay y. Syempre, negative 2, change the sign. So, we have 2. So, sabi sabihin, yung magiging center natin ay 0, 2. Okay, so yun na po yung sagot. Kaya, paki-check na po kung tama yung mga sagot nyo. Sa principal axis is y-axis ang magiging sagot natin. For the center, 0, 2. Okay, next, vertices. Okay, pagdating sa vertices, ang kailangan nyo lang po dito malaman ay yung A. Yan. Yung A lang po, no? Pwede itong i-mental math actually, no? So, meron kasi tayong part ng mga question na mental math. Sabihin, makukuha nyo yung sagot, mental math nga eh. So, wala nang solution. So, ngayon, alin ba yung A? Yung dito ka ba kukuha sa 4 or sa 9? Tandaan po, ang laging A natin ay yung positive part ng equation. Why? Ibig sabihin, ang A nito ay 4. Kahit mababa po siya, okay lang yan sa hyperbola. No? Hindi yan katulad ng ellipse, na ang ellipse laging mataas yung A. Dito po, pwede siyang mas mababa. Kaya ito po yung magiging A squared. Simply, kunin yung square root, that is plus minus 2. So, kunin po natin yun. So, ibig sabihin, ang magiging vertices natin, it should be plus minus 2, no? Yan, plus minus 2. Nakalagay lang po kasi dito ay 2, no? By the way, si Sir Byron pala po, yung gumawa ng PowerPoint. So, okay, so credit po sa kanya to. Okay, ang vertices natin ay plus minus 2. Okay po? Then, ang mangyayari po class dito, again, ito po, turuan ko kayo ng mental math where the solution is hindi ako gagamit ng tinatawag na formula. Pero, ang gagawin natin class, dito sa problem na to, unang-una, para makuha nyo po yung tamang sagot, unang-una, dapat yung center, isulat nyo muna. Center. Isulat muna natin. Yung center natin, di ba, kung natatandaan nyo kanina, ay 0 and 2. Yan. Para makuha nyo po yung vertices, kukunin nyo po yung A natin. Ang A natin, di ba, ay plus minus 2. Yan. Plus minus 2. Yan. Di ba? Okay. And, di ba, yung vertices, pag sinabing y yung nauna, ang ano niyan, ang hyperbola natin ay upward and downward. No, nandun po siya, nandun siya sa y-axis. So, ibig sabihin, maglagay lang tayo ng arrow, lagay tayo ng arrow, ibig sabihin, yung vertices natin, up and down. Kaya, ang mangyayari, para makuha mo na yung vertices, ang ibig sabihin, from the center na 0 and 2, pag sinabing up, mag-plus 2 ka. 0 plus 2. And that is 2, di ba? Kaya meron kang 2 and, sorry. Teka po, na mali yung pagkalagay ko. Y-axis po yung movement natin, nasa y-axis. Ibig sabihin po, class, ang mag-change lang dito ay yung tinatawag na y-coordinate. Ibig sabihin, yung center natin, hindi siya magbabago. Kasi ano po, movement natin ay vertically. Ibig sabihin, yung x-coordinate 0, retain po siya 0. Yan. Lagyan natin 0. Then, itong y-coordinate na 2, ayun, doon ka magpa-plus 2. Una positive, 2 plus 2, 4. Yan. Okay, 4. Then, yung isang, yung isang vertices natin, minus naman. Ibig sabihin, 0, then, minus ka naman. 2 minus 2 is 0. Yan. Ibig sabihin, nandun siya sa 0 and 4 and 0, 0. Ito na po yung sagot na nandito, no? 0, 4 and 0, 0. Okay, sige. Yun na po yun. Yun na po yung magiging explanation natin. So, kung gusto niyo po na mental math na lang yung ating gagawin. Okay, sa covertices, ang mangyayari po sa covertices, ito naman po yun. Yan. Itong 9. Ibig sabihin, dito may explanation na po dito, no? Itong nakalagay dito, may explanation dito.
So, pwede nyo pong sundan ito or another way is ito pong 9, yan yung B squared natin, di ba? B squared yan. Kukunin mo lang yung B, that is plus minus 3. Yan. Okay? Again, para makuha natin yung tinatawag na co-vertices dito, by the way, co-vertices, ano po, endpoint of conjugate axis actually, yung ano dito, term na ginagamit kapag hyperbola, end of conjugate axis. Okay, so para makuha natin yung endpoint ng conjugate axis natin, syempre kailangan mo ng value ng B and yung center. Again, yung center, kung isusulat natin, so ay nandun siya sa 0 and 2. So dito naman po, ang mag-change ay yung X. Yan. Ito po yung magbabago. Ibig sabihin, para makuha natin yung endpoint ng conjugate axis B, magbabago lang po yung X coordinate. Kaya yung 2 dito, i-copy nyo na po yan. I-copy nyo na po siya. May 2 ka na dito. Ang mag-change lang ay yung sa X coordinate. So ibig sabihin, meron kang plus minus 3, then 0. Plus mo lang, 3 plus 0 is 3. And then 0 minus 3 is negative 3. So, kaya magkakaroon tayo ng endpoint ng conjugate axis. Ito po yung 3 and 2 and negative 3 and 2. So, let's check. Yan, 3 and 2, negative 3 and 2. So, yun na po yun. Ganun lang po yung pagsasolve nito. Kaya kahit wala na po akong formula card na gamitin, ayan, pwede na po yun, no? Kaya, ayan, subukan natin. Sa exam nyo, walang formula card. Okay, sige po. Next. Next question is yung foci. No? Paano natin makukuha yung foci? Again, pag sinabing hyperbola, yung foci ay meron siyang formula. Ang C is square root of A squared plus B squared. Ibig sabihin, whatever the value of the denominator in standard form, you need to add. Yan, we have square root of 13. Hindi siya perfect square, kaya pwede pong nasa ganito lang form. Or kung meron po kayong calculator, pwede nyo kunin yung square root ng 13. So dito, since yung orientation natin is, nandun siya sa y-axis, no, vertical ulit yung ating orientation, ibig sabihin, yung center ulit, to babalikan natin yung center kasi ito yung laging reference. Yung 0 and 2, ibig sabihin, mag-a-add and subtract lang tayo dito sa 2. No? So, ibig sabihin yung 0, the same po to. So, hindi po siya magbabago. Kaya dito makikita nyo po, 0, yung x-coordinate kinapi, then from the center na 2, yan, from the center na 2, mag-add and subtract lang tayo ng square root of 13. Kaya dito, 2 plus minus square root of 13. And that's it. Meron na tayong foci. Okay, so yun na po yun. Kaya hindi na tayo gumamit ng formula. No? So, kasi madali naman pong maintindihan si hyperbola. For the length of transverse axis, no, yung transverse axis natin, tingnan lang yung positive part ng equation. Yung denominator niyan ay 4. Square root niyan ay 2. Then, pag sinabing transverse axis, yung value ng A, i-multiply mo sa 2. And that is 2 times 2, which is 4 units. So, 4 units po yung sagot sa length of transverse axis. Okay, for the length of the conjugate axis, yun po yung nasa negative part ng equation. Ito po, yung negative part dito, yung denominator na 9. Take the square root, that is plus minus 3. Kunin lang yung positive 3, multiply by 2, and that is 6 units for the length of the conjugate axis. And last but not the least, no, para dun sa tinatawag na equation of the asymptotes, ayun. So, equation of the asymptotes. So, again, pag vertical po, no, so, pag vertical po, yung ating yung ating orientation, no, so patayo po siya, opening upward and downward. Remember, yung ating formula, so kung babalikan natin dun sa origin, ito po yung A over B, di ba? Kapag vertical kasi, A over BX. Yan. Ibig sabihin, kung nasa H in K ka, babawasan mo lang siya ng Y minus K para madali nyo pong ma-recall yung formula. Magiging B over A yan kapag yung orientation natin ay horizontal. Sabihin, opening to the left and to the right. Babalik ta rin nyo po itong A and B. So dito, para madaling ma-recall, kung ganito po siya, yung equation, A over B tayo. Kaya mag-subtract lang tayo ng K equals, o gayahin natin, A over B. Then yung X, bawasan lang natin ang H. O, di ba? Tapos kung gusto nyo po, itong K, pwede mo kasing ito pala, nakaano pa siya, plus minus, no? Pwede nyo po kasi siyang i-transpose itong K. Yan. Kung ita-transpose natin, pwede mo siyang unahin dito, K plus minus A over B.
Ginagaya ko lang po yung nandito sa sagot natin para masundan nyo. So, pag plinag-in na po natin, ano ba yung K? Yung K, again, babalik ka lang naman dun sa center. Yan yung ibig sabihin ng K. Siyempre, 0 and 2. So, ibig sabihin, yung K natin dito is yung 2. Yan yung K natin. So, kaya ito yung H natin. Ito yung H. Yung K natin is 2. Sabihin 2. Okay. Plus minus. Ano ba yung A? Ang A natin ay square root ng 4, 2. At ang B natin ay square root ng 9, 3. Yan. Tapos X minus H. Ano yung H natin? Ang H 0. Wala na. Ibig sabihin, wala na. Pag 0 po, hindi na po siya sinusulat. So, ibig sabihin class, ang ilalagay lang natin dito is variable X na lang po. And kung titinan nyo po, ayan, yan na yung sagot na nandito. 2 plus minus 2/3 X. Or pwede po siyang baliktarin. Pwedeng sabihin natin na plus minus 2/3 X. Okay? Then yung plus 2, pwede nyo po ilagay dito sa hulihan. Okay? Kahit aling format, okay lang po yan. And with that, so ganun po, no? And if you will observe, anong napansin nyo sa solution natin? Wala na tayong formula. Di ko na pinakita sa inyo yung formula na nandun sa libro, no? Kasi pwede nyo pong magawa yon ng walang formulang ginagamit. Basta alam nyo na yung concept, malinaw sa inyo yung orientation ng ating hyperbola. Okay, by the way, hindi ko pala po na ipakita yung graph. So, kayo na lang po yung gumawa ng graph dito. So, kasi yung graph dito, madali na lang naman po. From the center, gagawa kayo ng A and B na central box, lalagay kayo ng asymptotes din, iti-trace nyo po siya. And that's it, magagawa nyo na po yung graph. And for this, skip ko na po to. Kasi ang gagawin nyo po class dito, kasi yung record book nyo, may bonus po kayo sa akin. Write your answer in your logbook. So, sasagutan po natin to kapag meron tayong face-to-face classes. Again, for this problem, x minus 5 squared over 144 minus y plus 3 squared over 169 equals 1. The direction is, you need to try this, write your answer in your logbook. So, pakikumpleto po yung inyong answer. Okay? And that, skip natin po siya. Okay? Next. Ayan. So, ito din po, yan, pakitry na po to. Yan, ito po, hindi ko na i-discuss. So, kayo na po ang gagawa nito. Yan. Okay. So, thank you. Enjoy learning. Okay. So, bali yung susunod na video po dito is yun naman pong pagta-transform ng general equation ng hyperbola papunta dun sa standard form. Then, meron pa po yung kasama yung problem solving, yung mga situational problems. So, may mga condition, either bigyan ka ng coordinates ng vertices, tapos bigyan ka ng coordinates ng foci, or vice versa. No? Basta two given, bibigyan ka ng dalawang data dun sa hyperbola. Then from that, kukunin nyo po yung standard form. So may ganun pong part ng assessment or questions kayo na may encounter dito. And I'm hoping na naging malinaw po sa inyo yung topic na hyperbola at h in k. No? So nakita po natin na it's possible na mag-solve ng hyperbola kahit wala na pong formula. Okay, thank you. And pakigawa po yung mga task nyo, mga activities. No? Okay, so hanggang dito na lang to. And ang gagawin ko po class ay end na po ako. I-end ko na po yung ating video tutorial dito. Thank you. Kita-kits tayo dun sa next video. Bye-bye.